Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap ay pag-uusapan po natin yung mga komento ng mga netizens mga Kalingap doon sa nakaraang upload po natin pagdating po kay Jimel at kay Dave mga Kalingap. Dahil nga maraming mga comment mga Kalingap ang kumbaga nagsasabi na malaki daw ang pinagkaiba ni Dave, ni Sir Takram at ni Jimel ni Kalingap Rob. Dahil sa kanilang pinagmulan, si Dave nagmula daw sa Divisoria, si Jimel naman nagmula sa probinsya ay sa mga lola at sa mga bukirin, mga Kalingap. So, nagmamatter nga ba talaga mga Kalingap ang pinagmulan ng isang bata sa kanyang maaaring kahinatnan sa kanyang paglaki? So, alamin po natin yan mga Kalingap, pero bago yun, panoorin po muna natin ang ilang video clips sa mga unang vlog po at sa pagkakadiscover po ni Kalingap Rob kay Jimel at sa pagkakadiscover naman ni Sir Tekram kay Dave mga Kalingap. So tara, balikan po natin mamaya pag-usapan natin at bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Shhh. Dito nagtatrabaho, Dave? November po. November? Pwede bang magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? Inampun po ako ni Kuya Martin. Doon po ako napunta rito. Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? Nagkampun po sa akin. Paano mo yun naging kilala? Sa may basay ko po kasi dati natira. Tapos yun po, nabaitan po sa akin. Inampun daw niya po ako. So, paggampon sa'yo, bakit ka umalis sa kanya kay kuya yung nagampon sa'yo? Hindi pa ako umalis. Pupunta rin po ako doon. Ay, hindi ka umalis. Kumbaga parang nagsabi ka na pupunta ka dito, magtatrabaho ka. Alam po niya. Panganay ka. Yung mga kapatid mo, ibig sabihin pala, mas ano pa sa'yo. Opo. So, ano ba yan? Nasakit sa dibdib ng ano mo. Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin mo lang. Wala pang sabihin sa kanila eh. So sa ngayon wala kang gustong sabihin. Sa akin baka may gusto kang, kung tatanungin kita, baka may wish ka o may gusto, anong gusto mo? Magbuulit kami pa pamilya. Totoy, pangalan mo, Toy? Jimel po, Palmero. Ha? Jimel po, Palmero. Ilang taong ka na? Siyempre. Doon tayo. 10 taong ka na? Siyam pa lang po. Ay, siyam ka pa lang. Ganda ng pormahan mo, ha? May bota ka, may itak. Nakakatakot ka, Toy. Binibitag po ako. Ha? Binibitag na. Sino binibitag mo? Toy, sino binibitag mo? Ang ibon. Ibon? Ba't nakaganyan ka? Madamo po ay. Madam mo? Asan yung ano mo? Yung nanay at tatay mo? Kasi kami ni Kuya Jason, gusto namin kumain ng buko. Pwede mo kaming kuhanan? Buko? Nakakakyat ka? Ha? Wala po ditong buko. Walang buko. Ganda pati ng forma mo, parang ang galing mo sa bundok.
Yung espada. Espada yata yan. Nakakatakot ito. Uy, Jason, huwag mong lulukuhin to. May ano, Yung ibon ang inuhuli mo. Malipago po. malipago. Manawalin na nga po ako, isa lang. Anong klase yun? Doon po sa banlat. Bakit ba't ka naghuli ng ibon? Ulam mo? Ulam? Ha? Minsan pinapabili ko po. Bakit? 20-20. Wala kang ano? Wala kang pera? Si nanay, si mother mo, Si mama ko po, nasaan? nasa daet na po. Wala na po yung papa ko. Si papa mo, Nasa gumaos po yung kagawad ng gumaos. wala dito? Si mama mo, iniwan ka na? Minsan po, pumupuntahan ako dito. Di ka nag-aaral? Siya po, grade 3 na po ako. Nagmumudil Grade po 3 ako. ka na. Very good. Masipag. Masipag ka? Siya po. Pag umaga, anong ginagawa mo? Nagbubunto ka na yan? Ano oras ka bumabangon? Ang tagal po. Kaganina nga, kaganina nga po ay ang tagal at nangilaw kami. Nangilaw kayo? Huli ng isda sa gabi. Oo. Sipag to si... Ano pangalan mo? Gmail po. Jimel. Palmero. Sipag to si Jimel. Ganda ng boots mo ay. Saan yung galing? Binigay lang po ito sa akin ng tiya ko. Yung tiya mo. Masipag na bata si Jimel. Di mo kami makuha ng buko. Nauho na kami. Buko juice. Wala man po ditong buko. Yung bagang ano ba? Buko juice. Pag sinungkit mo, buko juice na siya. Di mo na ano. Di mo na. May ganun eh. Oo. Wala po noon dito. Sa Manila meron nun. Susungkitin mo. Pag bagsak, buko juice na siya. Instant. Wala dito? So ayun mga kalingap, ang mga umpisa ng pag-video po o pag-vlog o pagkaka-discover po mga kalingap ni Sir Tekram kay Dave. Nakita naman po natin mga kalingap na talagang kawawang-kawawa po yung sitwasyon po ni Dave dati nang ito po ay matagpuan at makita po ni Sir Tekram. At nakita rin po natin mga kalingap yung sitwasyon din po ni Jimel. Although mga kalingap, syempre yung mga vlog kasi dati nila Kalingap Rob, hinahaluan po nila mga kalingap ng mga biruan yung pag-charity para good vibes po yung maging video. Pero kung titingnan po natin kung talagang papanoorin po ninyo yung buong istorya ni Jimel simulang ma-discover din po siya at makita ni Kalingap Rob ng i-vlog, ay makikita po ninyo na sobrang kalunos-lunos din po yung sitwasyon po nila. At talagang grabe dun sa video mga kalingap, kitang-kita pa natin na hindi matigil po yung pagkakamot ni Jimel sa ulo kasi dati pinaano yan ni Kalingap Rob talagang ginamot ni Kalingap Rob yung ano niya sa ulo kasi parang palaging sobrang nangangati ang ulo niya dati ni Jimel nung na-discover pa. Pero ngayon, grabe, napakagwapong bata na. Kahit mga kalingap si Dave, pareha sila, si Jimel at si Dave ay mga gwapong mga binata na mga kalingap. At ayun nga mga kalingap, kung ikukumpara natin tulad ng sinasabi ng mga comment ng mga netizen, ay talagang parehas po na yung sitwasyon po nila parehas nag-umpisa sa medyo nakakaawang sitwasyon. Tinulungan ng mga charity vlogger, iniahon, tinulungan makapag-aral, maibigay yung mga pangailangan. So, doon mga kalingap wala tayong masasabi po doon kasi talagang binigay po ng mga charity vlogger yung lahat ng may tutulong po nila para mabago yung buhay ng kanilang beneficiary. Pero ayun nga mga kalingap, sa mga comment po ng mga netizen mga kalingap ay sinasabi na hindi raw pwedeng i-compare si Jimel at si Dave kasi iba po yung kanilang pinagmulan, iba yung environment na kinalakihan bago ma-discover, at iba rin yung environment kung saan sila ay natagpuan. Si Jimel nakita sa bukid, kasamang mga lola, ayun, syempre sa bukid mga kalingap, wala naman dyan masyadong mga ibang nakapaligid na tao na maaaring makapag-impluwensya sa kanya. Talagang bibihira yung mga kabahayan doon. Pero kay Dave na natagpuan nga daw po sa Divisoria, sa isang lugar na alam natin na halo-halong mga tao ang nandyan, ay sinasabi ng mga ibang viewers at netizen na maaaring naka-apekto din daw yung mga nakapaligid o yung environment na kinalakihan, kinagis na ni Dave. Pero sa tingin ko mga kalingap, sa aking opinion lang mga kalingap hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao base sa kanyang environment na kinalakihan. Sigurado meron pa rin mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay ngayon, at naniniwala tayo na kung may nangyayari man sa buhay nila ngayon ay hindi po yan ang
bagay na maaaring mag-judge sa kanila. So, marami pa pong mangyayari. Abangan po natin mga kalingap yung mga pwede pa mangyari, magbago, at sana maayos po ang lahat ng sa buhay po nila. So, yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.